Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today, nani nani, nato. Nani nani, nato. Level N3. はい。では次ですね。very in Japan san. Paki-ready na lang po yung mic po while po nag-explain po ako sa sunod na grammar pong pag-aaralan po natin. Ang sunod pong grammar pong pag-aaralan po natin is nato. Hay. Ginagamit po siya sa nomu nato iwareta. Hay. Verb na pautos. To, iwareru, or pwede pong gamitin sa 注意される, 叱られる, at 怒られる. At maaari rin gamitin ito sa verb na to. Hay. So, kung sa Tagalog, nani-nani na verb na pautos. Nani-nani na verb na pautos na negative form po. Ano po? Hay, medyo nakakalito po. Ano? So, ang explanation ko po sa nai na ito, na to, na grammar na ito ay ginagamit ito kapag inuutusan, winawarningan, pinapangaralan, at pinagagalitan ang subject. Hay, pag sinabi pong subject, maaari po yung bata, yung aso, yung ka-coworker, basta siya po yung subject, siya po yung involved siya po yung pinagagalitan or something po. Ano po? Hay. At ito naman po tayo, yung sunod po dito. Ano? Ang ginagamit na verb dito ay pautos o pautos na negative form. Example, yung nomu, yung root word or plain dictionary form po, nomu. Sa Tagalog, inom. Ngayon, pag ginawa po siyang pautos, magiging nome. Sa Tagalog, inumin mo. Hay, pautos na kasi siya. At yung nome, medyo rude po yung pautos na to, yung salitang nome. Hindi unlike po ng ng nonde, medyo swabe pa po yung pag-utos niya. Ngayon pag nome, parang akala mo kung sino yung nagsasabi. Inumin mo, yan. Ano po? Tapos ang negative form naman po ng pag-utos is nomuna. Dito po ang nome is inumin mo. Pag sinabi pong negative form, kukontrahin niya yung pag-inom. So, ibig sabihin, huwag mong inumin. Huwag mong inumin. Ano po? Yun po ang tinatawag na pautos na negative form. Kasi ang root word niya is inom. So, pag naging negative siya, huwag mong inumin. Hay. Kasi nomo na medyo rude po siya. Ano? Hay. Hay, ang sunod ko pong example is kaeru. Plain dictionary form or root word niya is kaeru. Uwi. Uwi po ang root word niya. So, pag ginawa po siyang pautos na medyo rude, magiging kaere. Umuwi ka. Kaere. Umuwi ka. Ganyan po, ano? Hay, pag negative form po ng pautos, magiging kaere na. Kaere na. Huwag kang umuwi. Huwag kang umuwi. Ganyan po ang ibig po sabihin. Medyo galit. Ano po? Hay. So, gagamitin po natin siya sa mga example phrases po na nakalagay sa textbook. Neto. Very in Japan-san, please unmute po. Babasahin ko po sa inyo yung sentence in Japanese. Then, itry nyo pong sabihin yung pagkakaintindi nyo or kung kaya nyo pong i-translate. Paano po? Hay, dewa yomimasu. 医者に酒を飲むなと言われた。医者に酒を飲むなと言われた。Ano pong pagkakaintindi nyo po? Or kung meron po kayo hindi po maintindihan na word, itanong nyo lang po. Meron po kayo pong hindi po naintindihan pong vocabulary po dito? Misha. Isha? Misha. Sensei, simasen. Hay. Chata. Malit kasi yung screen ko, hindi ko masyado mabasa. Chata, matay ko dasa. Hay. Isha ni Hmm. sake. Isha ni sake o nomu na to iwareta. Hay.
Ano po yung pagkakaintindi niyo po? Iwarita. Sabi ng doktor kanina, ay, sake. Sake. O sake Wag na nang sake. uminom ng, Nang? wag nang uminom ng sake. Ano po ang sake? Ay, yung parang alak sensei, yung Alak. Japanese rice wine. Alak po. Alak. Hi, arigatou gozaimasu. Tama po yung pagkakaintindi niya. So, kaya ang naging translation ko po sa kanya is, sinabihan ako ng doktor na huwag nang uminom ng alak. Ano po? Iwareta. Sinabihan po. Iwarita. Hi. Sinabihan. Pero tama po yung pagkakaintindi niya po. Hi. Sensei. Meron pa po tayo. Diyan lang po kayo. Ay, nakatalo na pala ako. Hi. Sige, ikimasu ne. Babasahin ko po. Sensei ni motto benkyou shiro to iwareta. Sensei ni motto benkyou shiro to iwareta. Ang clue po dito, benkyou shiro to is Hi. mag-aral ka. Hi. Pagkakaintindi ko, sensei, sinabi na ako ni sensei na mag-aral ako. Mag-aral po siya. Paano po yung pag-aral niya? Benkyo hiroto. Meron pong motto. Mag-aral ako ng mas mag-aral pa ako. So, Sinabi na ako ni sensei na mas mag-aral pa ako. そうです。はい。Apa. はい。ごめんね。なんかここ、入っちゃった。これ入ってないです。 Sensei ni motto. Tama po yung pagkakaintindi niya pa. Hi. Kaya, ginawa ko po siya ng Tagalog na ganito po. Sinabihan ako ng aking guro na mag-aral ka pa ng maigi. Hi. Motto. Mag-aral ka pa ng maigi. Linagyan ko po siya ng quotation po dito po, sa mag-aral ka pa ng maigi. Kasi, po yun po yung salita ng guro. Nagagalit yung guro, kaya medyo rude yung pagkakasabi niya. Mag-aral ka pa ng maigi. May po siya, exclamatory. Kung mapapansin po. Kasi shiro. Alam niyo naman po sa Japanese po, pag medyo rude, shiro, yare. Yan po. So, galit po yung teacher niya. Nagagalit yung teacher niya. Sinasabihan siya na, sinabihan ako ng aking guro na mag-aral ka pa ng maigi. Galit na galit yung guro niya. No? Hai. Sonna kanji desu. Hai, may isa pa po tayo po. Ano po? Babasahin ko na po. Chichi ni motto hayaku kaere to 注意された。父にもっと早く帰れと注意された。はい。Ang clue po doon, yung kaire to is na umuwi ka, ha? Yun po ang clue po doon. Medyo galit yung papa niya. Hay, ano pong pagkakaintindi niyo po? Sinabihan ako ng tatay ko na umuwi ako ng maaga. Umuwi ka ng maaga. Motto. Umuwi ka ng motto. Motto. Sorry. Ano nga po ba ang motto? Maigi. Mas. Umuwi ka ng mas maaga. Hi, so des. Hi, kaya ang naging translation ko dyan is binalaan ako ng aking ama na umuwi ka ng mas maaga, ha? Ganyan. Motto hayaku kaere to 注意された。注意 is binalaan. Ano po? So, naging translation ko is binalaan ako ng aking ama na umuwi ka ng mas maaga, ha? Hay, yung motto hayaku kaere, salita po yun ng papa niya, ng father niya. Ano po, medyo rude, galit kasi. Siguro, naglakwat siya, siguro late nang umuwi sa bahay. So, napagalitan. Hay. ありがとうございます。アメリさん、初めてですよね。初めてです。よかったです。今後ともよろしくお願いいたします。はい、maraming salamat po. Hi. Ito po ay cut out from our free
entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.